Unang-una, ang diversionary tactic, wag the dog nga sinabi ko noon na ginagawa is yung pag-atake sa akin. Nakita nyo, wala na tayong pinag-uusapan patungkol sa bansa, kundi si Sara Duterte. At hindi na natin napapag-usapan ang kahirapan, ang kagutuman, ang kawalan ng internet, walang internet connectivity sa iba't ibang lugar, kuryente na mahal, kuryente na hindi reliable ang supply. Ang daming problema ng bansang ito. Pero hindi na pag-usapan dahil pinapag-usapan natin si Inday Sara Duterte. Pero wala namang problema sa akin yon. Kaya ko naman sagutin yan lahat kasi alam ko naman wala akong ginawang mali. So kahit ano pang itapon nila, sasagot ko yan. So, hindi ko na sila actually maintindihan. Pumupunta ako doon sa kanila, nagagalit sila. Pag pumupunta ako sa ibang lugar para kausapin ng mga tao, nagagalit sila. Yan yung sinabi ko kagabi doon sa bahay namin. Hindi ko na maintindihan. Galit sila sa lahat ng ginagawa ko. Kausapin ko yung multisectoral groups, gagalit sila, diversionary tactic. Hindi ko naman inimbento yung fiesta ng Peña Francia doon. Talaga namang totoong merong centennial coronation mass ng Our Lady of Peña Francia. At inimbita ako doon. Sinabi ng kaibigan ko, gusto niyo bang, because this is a milestone, it is historical, gusto mo bang sumali sa misa para alam mo kung anong ginagawa ng mga locals at paano, ano yung klase yung devotion ng mga tao sa ina. So sabi ko, oo. And then, syempre, may kaibigan naman ako sa Naga. May mga kaibigan ako sa Naga. So binisita ko sila. Kasama nung aking pagpunta doon. And syempre, nandoon na kami. Malapit na ang daet. Sabi ko sa mga kaibigan ko sa daet, magkita tayo. And then pagdating ko ng Vinsons, pumunta si Mayor sa akin, sabi niya, meron kaming Takbuan Festival na nangyayari ngayong week na ito, doon sa kanila, Takbuan Festival. Apparently, ito yung festival ng birthday ni Wenceslao Vinsons. So, masaya ako na nagkadugtong-dugtong yung mga schedule na kung saan meron akong mga natutunan at meron akong mga nakausap na mga tao. Ang hindi ko lang nagawa doon, hinabol ko, inattempt ko habulin yung OVP Satellite Office sa Legazpi. Kasi meron kaming mga concerns na gusto ko kausapin sila doon. Pero pagdating ko kasi sa Legazpi, 5:30, nagsarado na yung opisina. Ayoko rin naman mag-antay yung mga tao. So, hindi ko naabutan yon. Yun ang hindi ko nagawa sa itinerary ko doon sa Bicol region. So, hindi ko na alam. Galit sila kung makipag-usap ako sa tao. Galit sila pag pumunta ako doon sa kanila. Hindi ko na rin alam. Kailangan ko ba magpaalam? Kakain na ako? Aalis na ako? Hindi ko na sila maintindihan. So, kailangan ko din siguro magpaalam sa kanila kasi pupunta akong Cordillera sa susunod na mga araw para lang malaman na nila. Pupunta po ako sa Cordillera kasi merong isang senior citizen na babae doon na naghahanap sa akin. Gusto daw niya ako kausapin. So, magpapaalam po sa inyong lahat. Follow up. Other topic? Wala po, Bicol Red. Ma'am, confirm lang po, ma'am, kasi may isang online news website, Politico. Paki-confirm lang po to if it's true or not. Si Rex Anthony Villegas daw po, yung sinasabi po ba ninyong kaibigan? Hindi ko alam kung nagsalita si Asek Villegas. Hindi ko, sorry, I have no information
right now kung ano yung sinabi ni Asek Villegas. Siya daw po yung parang, siya daw po yung ina-identify na Bicolano friend na nag-broker sa meet ninyo with former Vice President Lenny Robredo. Oo. Siguro ang tamang ano dyan is tanungin diretso si Asek Rex Villegas. Other matters? From our friends from the Foreign Correspondent Association of the Philippines, Mr. Ken Sasaki, Japanese News Bureau. Good afternoon, ma'am. Hello. You understand Tagalog? Not so much. No? So sorry for Japanese So, news. how did you understand my answers earlier? Sorry. Just It's go ahead. okay. Yeah. It's Go okay. ahead, Sasaki-san. Oh, I love Japan. Thank you. It's my favorite country in the world. Yes. Next to the Philippines, because the Philippines is given already because I live here and this is where I'll die. But countries to visit, number 1, Japan. I also love your country. Thank you. Thank you. You should visit Calaguas. Yes, I did. Beautiful. I did. I love Oh, it. you did? You've been there? Yes. Oh, so beautiful. Yes. I've never seen any beach as beautiful as Calaguas. Go ahead, Sasaki-san. Yes, sorry. Sorry. Recently, your father publicly said that from one family, one president is enough. Do you agree with this? One family, one president. Well, if there is a law, then we should follow the law I think this is in relation to family dynasties of people running for offices in government. If there is a law, we will follow the law. I have no problem. I've always said that my dream was to become a pediatrician, a doctor. My dream was not to become a mayor, a vice president, or a president. So I don't have problems with not becoming president of the Philippines. I talked to my friend in Cambodia, and I learned that they have a 16 million population. I said, I'll run for president in Cambodia. It's easier. It's just 16 million. And hopefully additional. So how do you think about the current president, who is the second from one family? Well, there is no law prohibiting family members of former presidents running for president. So when he ran, he was well within his right to run for president. Thank you. Thank you. Next question. Sola. Thank you, sorry. We know we have asked this to you a lot of times and we will be asking you this again. Kasi kagabi lang may sinabi rin si former Senator Trillanes ang articles of impeachment. Sino ba sa tingin mo ang talagang nasa likod nitong ugong-ugong? Kasi kami, we always ask the Congress. Ang lagi nilang sinasabi kung mayroong mga impeachment, naririnig nila, sa iyo daw po. So sorry, we have to ask you again, ma'am. Kinote ko naman na si Representative Castro, di ba? Sa kanya nagsimula yan. I-quote ko ulit para, Who's really behind it? meron akong mga notes ng quotes dito eh. Ito yon, Inquirer ito, yung kinuha ko. Pero I think kinary din siya ng iba't ibang media outlets. The impeachment is especially on the misuse of public funds and technical malversation and violating the 1987 Constitution because a government official is bound to follow the Constitution. So last year pa lang, meron na siyang grounds for impeachment. Kaya sinasabi ko, ginagawa nila ng paraan, pumasok lahat nung kailangan nila doon sa pinag-usapan nila na grounds. And then, yes, nagsalita, kanina sinabi ko, one track is impeachment. Nandito si Castro, nandito si Trillanes. Sino, alam ko kung sino, pero hindi ko siya masabi. At the proper time, siguro, pag lumabas na yung story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko
Pero hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya eh. So, pag merong nagsalita dyan about sa kanya, sasagutin ko, sasabihin ko kung sino. So, iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sunny Trillanes, at ni Franz Castro. Although si Franz, parang, I think she's serving 2 masters. Hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Isa lang ang handler nilang 3. Kasi ang dami nyo ng materials. Pag inubos natin lahat ngayon, wala na kayong trabaho bukas. Sa susunod na araw, sa susunod na buwan, ano pang trabaho ninyo? Wala na kayong balita. Hindi. Hindi. Alam niyo naman eh. Gusto niyo lang manggaling sa akin. We know the person. Alam niyo kung sino. Gusto niyo lang manggaling sa akin. Pero mamaya na kasi meron kasi siyang kwento eh. Kasi hindi pa kasi lumalabas. So hindi ko malabas yung kwento. So, Sa itong hearing na lang dito. Sa quad ko? Sa current hearing po ba sa good government po ba lalabas? Or sa Quad ko? as a good government. About sa akin, wala naman ako doon sa Quadcom eh. I think, sinubukan natin ni Trillanes yung sabi niya, mas masahol pa ako kay PRD. Kasi hindi niya ata ma-prove. So, tinigilan niya ako doon sa EJK. So may ina-expect kayo, ma'am, na information against sa'yo doon sa good government na hearing? Ano daw? Sorry. So meron kayong, yung hinihintay nyo na kwento, may ina-expect kayo doon na kwento sa good government na hearing about sa'yo, ma'am? Hindi about sa akin, about sa kanya. Okay. I mean, yes, about sa akin. Pero, Coming from him. Gearing towards him. Related sa kanya. May video pa yun eh. Any follow-up, Kat? Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Video, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Ma'am, anong video po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino eh. Anong video, ma'am? Alam niya naman, di ba? Gusto niyo lang talaga manggaling sa akin. Ma'am, no, hindi po. JC, alam mo. Oh. No, we don't know. Antayin natin. Mahaba kasi yung kwento sa kanya. Tapos, pag kinento ko yung parte lang ng question na yan, sayang naman yung ibang chismis. Hindi chismis yan kasi ako yung ako yung may alam. Hindi. Iba pa. Iba pa. Yeah. Hindi ito yung pulveron. Hindi din. Hindi din. Oo. Wala na bang question? Ano na ito? Ma'am, Fishing so- na ito. Next question. Fishing. Ma'am, yung topic na lang ng video, about saan lang kami. If not, Next question, ha? Kat. Maraming salamat. Magandang Next Ma'am, question, hapon. Jason. ma'am, so sa tingin mo ba, VP, instead yung sinasabi nilang, sorry, JC, sorry, Your Honor, dapat hindi ko ma-recognize. So, ang sinasabi mo, VP, imbes yung sinasabi nilang you're making diversionary tactics, ikaw yung nagiging diversionary Ako yun. tactics nila Ako yun. Kasi, tingnan nyo, sa totoong program. ako mayor ako ng 3 terms. Noong simula ng term, pinag-uusapan na kaagad namin ng council yan. Ano ba ang landmark legislation ninyo for these 3 years? Nakikita nyo ba na meron silang landmark legislation? Wala. Inuubos nila yung oras ng mga tao. Kita niyo yung mga tao sa DepEd, wala na nagawang trabaho yun. Sa kakaupo nila doon. Inuubos nila yung pera ng taong bayan diyan sa mga hearings nila going after me. And wala silang pake kasi ang gagawin lang nila is magbigay ng pera kung saan-saan. Kasi wala naman kasing projects na masasabi natin. Ang sa amin yan, pag umuupo ako, ewan ko lang sa iba. Ako, nung mayor ako,
pinag-uusapan ka agad, ano ang big ticket project ng 3 taon na ito? Ano ang landmark legislation ng taong ito? Kasi yan yung gagamitin namin para ma-re-elect kami. Diba? Yan yung sasabihin namin, kita nyo, may landmark legislation tayo. So, dapat kasi pag upo mo, ganyan yun, diba? Sasabihin mo sa mga tao, in 6 years, pinakamayaman na ang Pilipinas, in 6 years, ganito, may security, dami kang. And then lahat ng trabaho mo, papunta siya doon. Para pag-alis mo, nakikita ng mga tao yung trabaho for the past 6 years.